Creamline Cool Smashers mapigalan sa inihahanda at mas mamibigyan pa ng mahabang playing time para pang substitute kay Kyle Negrito. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, pa-like and subscribe naman and pa-hit po ng notification bell for more volleyball updates. Maraming salamat po. So sa naging laban nga po ng Creamline kontra dito sa kupunan ng Capital One Solar Spikers, easy win lang po ang nangyari sa loob ng set 3. At ginamit po ng Creamline yung kanilang pangmalakasan ng first 6 lineup na ginagamit din nila sa malalakas na team. So ginawa nilang praktisan itong Capital One. Nasa first 6 lineup, ito nga pong si Eliza Valdez, Kyle Negrito, Risa Sato, Pangs Panaga, Tots Carlos at Gemma Galanza. Well, nung set 1, nakita nyo medyo nakakasabay pa ng kaunti itong Capital One Solar Spikers. Pero yung chemistry at momentum ng Creamline talagang nakikita natin yung pagkakaiba pagdating nga po ng kalagitnaan ng set 1 hanggang sa matapos. So nakita natin so far maganda yung set na binibitawan o binibigay po ni Kyle Negrito sa laban kahapon. May mga nagsasabi mahina naman daw ang kupunan ng Capital One Solar Spikers kaya ginawang praktisa ng CCS. Well, ang point natin dito, binigyan din ng pagkakataon ito nga pong si Mapi Galanza na mag-set, which is nakita nyo naman pabor lagi yung mga set ni Mapi Galanza sa lahat po ng Spikers ng CCS. Dito kay Gemma Galanza at nakita naman natin si Risa Sato, medyo fit na rin at alam nila yung chemistry pag si Mapi Galanza ang setter. Unlike po kasi dito kay Kyle Negrito, marami ding nakakapansin lagi lang pabor kay Tots Carlos yung mga set, which is yun po yung nagiging isang problema ng mga Spikers po ng CCS, yung favoritism sa pagsiset nga po ni Kyle Negrito. So marami din nagsasabi hindi naman daw pwedeng ikumpara si Kyle Negrito dito nga daw po sa baguhang si Mapi Galanza. Yan po ang sabi nila. Well, mga kaibigan, para sabihin ko sa inyo, okay naman talaga mga set po ni Kyle Negrito at napa-champion, no? Nakapasok ang Creamline, napedepensahan nila ang kampyonado dahil na rin sa mga set ni Kyle Negrito. Yung pagkatalo naman nila sa Cherry Tigo, wala namang perfect team, lahat naman natatalo, nagkakamali, wala nang undefeated ngayon. So yung mga error noon, hindi rin naman lahat pwedeng isisi kay Kyle Negrito. Pero aminin po natin na yung point na mas magandang nakareserba po etong si Mapi Galanza in case man lang no magkaroon ng mga error etong si Kyle Negrito. Yung mga set naman ni Kyle Negrito medyo talagang pag-crucial at intense game na, medyo kabado na. Lagi na lang napupunta dun sa bandang left side, madalas nandoon si Tots Carlos. Unlike po dito kay Mapi Galanza na kahit si Gia Morado na no, sinabi mismo na kalmado lang talaga pag nagseset ito si Mapi Galanza no, at highly recommended talaga niya dito sa CCS bilang kapalit po niya. So wala tayong duda doon, hindi lamang nabibigyan ng mahabang playing time sa paglalaro si Mapi Galanza kasi nga mas pinapaboran po ni Coach Sharon Meneses na maglaro itong si Kyle Negrito kaysa kay Mapi. Pero kung titignan po ninyo, unti-unti na nabubuhayan no, ang CCS ngayon at talaga nabubuksan na rin ang isip ni Coach Sharon Meneses na dapat bigyan ng opportunity o pagkakataon man lang ang ibang setter ng CCS. Huwag yun nakadepende lagi kay Kyle Negrito kasi pag ganyan ng ganyan po ang sistema, basang-basa na po yan ang kanilang kalaban, especially po ang Cherry Tigo crossover. Pero pag ibang setter, hindi yan mababasa ng kalaban mga kaibigan, yan po ang tandaan natin. Well mga kaibigan, napakarami pang kaganapan. Sa susunod nga po na laban ng CCS, medyo mabigat din ng kanilang mga kalaban, Signal HT Spikers no, kaya dapat baguhin na ng CCS ang kanilang sistema at estratehiya. Well mga kaibigan, patuloy ko po kayong i-update and please wag na wag kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming